Gandang araw sa lahat. Magtitipak tayo ng anay para papakain natin sa mga sisiw, mga manok. Yan. Bahay pala to sa anay malaki. Gawa ko dun sa kahoy. Titira ko muna yan. Titira ko muna yan para mamayang hapon papakain ko sa mga anay, sa mga sisiw. Pag ganito palagi pinapakain na sa ganitong kalaki yung yung mga sisiw na yan, bilis lumaki. Taba sila. Sakto sila sa sustansya sa anay. Marami kasi silang makukuha ng sustansya. Ayan o. Tataba yung isa. Tataba sila. Yan ang pinakapaborito nila sa amin, yung tawag na libon, yung maraming damo mailalim ng kahoy. Yan ang kinukuha nila. Pag naghahabas ako, andun sila. Isa din yan yung hinahanap nila. Tuwang-tuwa sila sa may anay makita. Galit yung lalaki, yung silbing ama nila. Galit na gawa ng anay pagkain. Ito namang isang inahin. Nangingitlog yan. Isa yun ang ina dito. Inahin. Di pa gustong niwalay. Gusto pa sila, kasi nila naalagaan pa sila hanggang sa paglaki, hanggang sa gusto nang mangitlog yung ina nila. So pag mangingitlog na yung kanilang inahin, ihiwalay na sila. Sila na magsasariling maghanap ng pagkain. Kaya kailangan talaga may abaga ng pagkain ng anay ganito. Kailangan talaga lang alaga para hindi naman sila pumayat, saka tuloy-tuloy yung paglaki nila. Kailangan sekreto para maging malusog yung sisiw at madaling lumaki. Dito naman ako magpapalaki na gawing sunoy, yung ganito yung ama, lalaki. Yan. Dalawa sila lalaki. Yung isa at saka yun. Yung malaki yung pasong, yung tapay. Ganito ginagawa ko basta nandito sa bukid. Marami kang makikita ng anay. Yun lang ang pinapakain ko sa manok. Sisiw. Minsan kung hindi ako makahanap, nandito lang sa bahay, sa bukid, bigas ang pinapakain ko. Kasi kung bibili ka ng feeds, yung nandun sa market, tapos papakain sa kanila, hindi na matatawag silang native kasi pinapakain mo na ng feeds. Dapat yung mga native na pure talaga siya, pure organic, hindi pinakapakain ng mga may chemical. Itong maganda sa kanila anay. Kahit bigas, okay lang, basta may makain sila, hindi pababayaan. Kasi pag oras na mapabayaan to, sayang yung paglaki nila, mahina silang lumaki. Ganda talaga yung ganito palagi.
nabawasan na nga to ng isang inatake ng aso. Kasi ito, sa loob to ng ilalim ng silong, madapo sila pag natutulog tuwing gabi. Natake sa loob, sa ilalim. Nakuha na ng isa. Yan ang binabantayan ko. Kaya nagdala din ako ng panibagong aso dito, malaki na. Medyo hindi pa masyadong malaki para may bantay din dito sa labas. Ganda yung dinala kong aso, mabait, hindi kagaya ng gagalagala lang, gutom yung ganong aso, kaya umatake ng mga ganito kalaki sisiw, pinakain nila, saka pati yung itlog sa may pugaran, itlogan ko ng manok, natake din nila. Pababayaan ko na lang itong kumakain sila. Maubos na yung mga anay. Bayaan ko na lang yan. Pero hirap silang maubos kasi dami yung anay na nagsilabasan. Yung tinipak-tipak ko na bahay ng anay. Hirap lang makaubos. So at least nakakain sila, pang araw-araw lang kainin para mabilis lumaki.